Magandang balita para sa mga Pinoy boxing fans dahil tinalaga ulit si Nonito Donaire bilang number 1 contender sa WBA Bantamweight Division. Malaki ang tsansa na makakuha ulit ng world title shot ngayong 2026. Nabigo man siyang manalo kontra Seiya Tsutsumi, nagpakita naman ng suabing laban kaya mataas pa rin ang rankings niya sa bantamweight. Baka mabigyan ng pagkakataon rematch pa kay Seiya Tsutsumi. Ngunit maraming boxing fans ang gustong makita na magretiro na lang si Donaire dahil wala nang patunayan pa. Pwede na siyang mapasama sa balota ng International Boxing Hall of Fame. Pero ano nga ba ang mahalagang nagawa ni Donaire para mapasama sa Boxing Hall of Fame? Una dyan ang pagiging 4 Division Champion. Nakakuha ng award bilang Fighter of the Year 2012. 2 beses pa nakakuha ng award bilang Knockout of the Year. Noong 2007, isang malakas na left hook ang nagpabagsak sa undefeated na si Vic Darchinyan. Ito rin ang naging upset of the year noon dahil malaking underdog si Donaire. Pero pinatunayan ni Donaire dito na ibang level na siya. Ito ang knockout na nagpasikat talaga kay Donaire sa buong mundo ng boxing. Pangalawa, noong 2011, pinatumba niya si Fernando Montiel gamit ang brutal left hook counter. Ito rin ang nagbigay sa kanya ng WBC at WBO Bantamweight belt. Naging Fight of the Year pa ang unang laban niya kay Naoya Inoue. Nakahawak siya ng titulo sa tatlong magkakaibang dekada, 2001, 2010 at 2020. Kaya malakas ang porsyento na makapasok si Donaire sa mataas na pagkilala sa boxing bilang Hall of Fame. Sa iba pang balita, Jack Tepora, magiging trainer daw ni Pedro Taduran para paggandaan si Oscar Collazo. Pero sa post ni Jack Tepora, parang nagbibiro lang siya na maging trainer ni Taduran. Inaasar lang siguro ni Jack Tepora ang mga fans ni Casimero dahil tinatawag niya itong obob. Marami tuloy ang pumatol at sinasabing baka gagapang si Pedro Taduran kung si Jack Tepora ang trainer niya. Malaking laban ito para kay Pedro Taduran dahil number 10 ngayon sa pound for pound si Oscar Collazo. Sa iba pang balita, Tank Davis, dapat daw baklasin na ang kanyang WBA belt dahil matagal nang hindi lumalaban sa mandatory. Voluntary defense lang ang ginawa niya kontra Lamont Roach dahil umakyat ng division si Roach. Kailangan ni Tank Davis lumaban ngayong taon laban sa mga contender. Number 1 ngayon si Floyd Schofield sa WBA. Maraming expert agad ang nagsasabing easy fight na naman ito para kay Tank Davis dahil bata pa itong si Schofield, edad 23 pa lang. May kartadang 19 wins, 13 KOs, wala pang talo. Ang maganda ngayon kay Davis lumaban sa unification fight dahil maraming expert ang hindi bilib sa nagawa niya sa boxing. Talented umano si Davis pero kulang pa ang kanyang resume laban sa matitibay na boksingero. Si Ryan Garcia at Pitbull Cruz lang daw ang nominado na mabibigat ang pangalan. Naging tabla pa ang laban niya kontra Lamont Roach Jr. Maganda sana makalaban ni Tank Davis si Teofimo Lopez, Shakur Stevenson o kaya si Devin Haney. Kung talunin lahat yan ni Davis, sigurado makapasok na yan sa balota ng Boxing Hall of Fame. Sa ngayon, kung magretiro agad si Davis na lagi niyang sinasabi, malabong papasok yan sa balota ng Hall of Fame. Hindi katulad ni Inoue, Terence Crawford, Canelo Alvarez. Kahit magretiro na sila ngayon, sigurado na ang pangalan nila sa Hall of Fame. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.